Napatingin si Raven sa kanyang cellphone kung saan nakikita ang pangalan ni Hestia sa kanyang contacts. Nakailang tawag ito sa kanya at hindi niya pinansin dahil naiinis talaga siya sa kanyang sekretarya. Ganoon pa man ay hindi pa rin ito tumigil. At nagpadala ng text message pati email sa kanya upang mag-sorry sa nangyari kanina. Ang kinaiinisan niya lang ay nagmamakaawa ito na huwag siyang sesantihin. Binasa niya ang bagong text message ni Hestia at naipailing na lang siya. Boss, sorry po talaga, hindi na po maulit. Pangako, aayusin ko na po ang trabaho ko. Pangako. Po iyan. Sana po hindi mo ako sesantihin, boss. Pasensya na po talaga. Babawi po ako, boss. Siyasas, iling ni Raven, bago ibinaba ang kanyang cellphone. Yun na nga ang nakakainis. Alam niya kasi na hindi ko siya sisasantihin dahil kailangan ko siya sa company. Tapos hindi ayusin ang trabaho niya. Tapos iyan lagi niya pagmamakaawa na huwag ko siyang sesantihin, ganoon ba ako kasama sa tingin niya para sesantihin ang empleyado kaagad? For her information, hindi ako ang nagsesesante. Ako ang nilalayasan. Iniiwan lang nila ako. Pasensya na po talaga. Babawi po ako, boss. Tila. Naalala niya ang huling sinabi nito. Paanong bawi ba? Hestia. Tanong niya yan sa kanyang isipan hanggang sa tila iba ang pumasok sa kanyang isipan. Naalala ang minsang napaginipan niya. Aske, sunod-sunod na lumabas ang mura sa kanyang bibig at pilit na inalis sa isipan ang mapusok. Naganap sa kanyang panaginip. Nakalimutan na niya. Iyon at ngayon ay bumalik na naman. Mas lalo pa siyang napamura ng tila nag-init ang kanyang pakiramdam. Tangina naman, Raven. Tigilan mo yan, saway niya pa sa sarili. Ang nangyayari kay Hestia sa trabaho ay hindi biro. Alam niya na hindi ito magre-resign lalo pa at alam niyang kailangan nito ang trabaho. Pero hindi naman niya pwedeng hayaan na basta maging pabaya. Ito sa trabaho alam niyang may iba pang dahilan. Kung bakit parang napapabayaan ni Hestia ang kanyang trabaho. Malamang ay may inililihim ito sa kanya. Ayaw na niyang umabot pa sa mas malala ang mangyari. Gusto niyang iwasan ang maaring maging dahilan ng mas lalong kapabayaan nito sa trabaho. Kaya siya na ang kikilos. Tutal puro sorry lang naman ang sinabi ni Hestia at hindi sinabi sa kanya ang tunay na dahilan kung bakit ito nagiging pabaya ay siya na ang gagawa ng paraan. Besides, hindi niya pa rin naman gaanong kilala ang sekretarya. Kung tutuusin ay dapat ito ang ginawa niya simula una pa lang. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isa sa mga pinagkakatiwalaang tao na kilala niya. May ipapatrabaho ako sa iyo. Gusto kong malaman ang tungkol sa kanya. Lalo na sa mga pinagkakaabalahan niya ngayon. Sige, salamat. Balitaan mo ako agad, Anya, at sunod ibinigay ang ilang impormasyon sa private detective na kilala niya. Napahiga siya sa kama at napapikit. Ngunit hindi. Panagtatagal ay sunod-sunod na text ang kanyang natanggap. Tinignan niya iyon at nakita ang ilang pagbati mula sa kanyang pamilya. At ang isang mensahe na paalala sa kanya tungkol sa isang dinner mamayang gabi. Hi. Hindi rin pala ako makakapagpahinga. Ngayong araw reklamo niya, lalo pa at kailangan niyang maligo na at mag-ayos bago siya pumunta sa bahay ng kanyang grandma para sa dinner. Mamaya. Ngunit imbis na tumayo ay muli niyang ipinikit. Ang kanyang mga mata umidlip muna, iniisip na. Hindi naman masama kung malilate siya kahit pa ilang minuto lang. Hindi mapakali si Hestia. Kanina pa siya lakad. Nang lakad dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin. Galit sa akin si boss.
Tapos hindi pa nagre-reply. Anong gagawin ko? Paano kung bukas pagpasok ko? Ay bigla na lang niya akong sabunutan. Tapos, tanggalin on sa trabaho. Hindi pwede. Hindi. Pwedeng mawalan ako na ng trabaho. Ngayon pa at halos kaunting kembot na lang ay may pang-deposit na ako sa bagong apartment. At sa laki ng demand nila. Nanay sa akin na padala, hindi talaga pwede na. Mawalan ako ng trabaho. Siguro nga ay talagang galit na galit sa akin si Boss Raven, to the point na hindi niya ako nire-replyan. O sinasagot man lang ang tawag ko o kaya maski. Email ko. Hi! Alam ko naman na napaka-etsyusera ko para mag-demand na replyan niya ako, pero nakakapraning naman kasi. Kaya kapag hindi pa siya nag-reply sa akin ngayong araw, pupuntahan ko. Talaga siya sa bahay niya at mambubulabog ako doon. Pagbuksan niya lang ako at kausapin. Hanggat hindi niya ako napapatawad ay hindi. Matathimik ang kaluluwa ko. Hestia, are you okay? Tanong ng ginangkay. Hestia kaya naman ay agad na napangiti si Hestia sa matanda. Tila inalis niya muna ang mga iniisip inyang problema sa boss niya dahil kailangan niya munang ituon ang pansin sa raket niya ngayon. Namukhang ito na rin ang huli para hindi na maapektuhan ang trabaho niya sa company. Ayaw naman niya na pati ang raket na ito ay maapektuhan sa mga pinagagawa niya. Yes po, ayos lang po ako. Siningkitan siya ng tingin ng ginang at pinaupo. No that look, come on, tell me. Ayaw niyang magsabi, ngunit mukhang malaki. Kaginhawaan rin kung sasabihin niya sa ginang. Aminado siya na medyo naging close na sila ng Donya. Mabait ito at medyo magaan ang loob niya. Kaya naman ay nahihiya rin siya na huling beses na ang raket niya kasama ito. Ma'am, di ba po, nabanggit ko na hindi alam ng boss ko na may mga raket ako, anya at tumango ito. Bakit? Alam na niya at pinagbawalan ka, tanong nito at agad na napailing si Hestia. Hindi po, pero kasi aminado po ako na medyo napabayaan ko po yung trabaho ko this past few days. Dahil din po sa mga kabilaang raket ko, tapos puyat din po. At ayon po, nasuplak po ako ni boss dahil nakalimutan ko siyang sabihan na may meeting siya. Kasi nakatulog ako at sa opisina pa. Alam ko pong maling-mali iyon at walang excuse sa kapabayaan ko. Pong iyon. Ngayon po nag-aalala po ako kasi nagsusorry ako kay boss at hindi siya nagre-reply. Oh. Sinasagot man mga tawag ko. Nag-worry po ako. Lalo pa at malaki ang tiwala na binigay sa akin ni boss. Tapos ganun pa igaganti ko, malungkot niyang sabi. Bago na pabuntong hininga. Sunod ay napatingin sa ginang habang malungkot pa rin. Kaya po pasensya. Na rin kung last racket ko na po ito. Ayaw ko pong umabot sa malaman ni boss na may mga racket ako at mas makaapekto lalo sa trabaho ko sa kanya. Tumango-tango ang ginang. So if wala ka nang sasabihin na maganda ay aalis na ako dahil, as I've said, marami rin akong aasikasuhin. Ngayon, aniya at tumalikod na kay Sandra. Hinawakan niya ang knob ng pinto at akmang. Pipihitin na iyon nang hawakan ni Sandra ang kamay niya. You are not clean as you think you are. Kung ano man ang tinatago mo, malalaman ko iyon. And Mark, I'm word kung ano man ang plano mo para makaangat. Sa kumpanyang ito ay hindi ko hahayaan na mangyari. Maliwanag ba? Kaya mag-ingat ka. Dahil kaunting mali lang na maaring maging dahilan para mawala ka. Sa kumpanyang ito, ididiin kita mawala ka lang sa landas ni Reven at landas namin rito. Pinakatitigan niya lang ito at mabilis na inagaw ang kanyang braso. Hindi na siya nagsalita at tinalikuran si Sandra at lumabas na ng restroom. Hindi pa man siya nakalalayo ay narinig niya ulit si Sandra. Have a nice day, Ams Coronel. Lagi kang maingat.
Napairap lang siya at hindi ito pinansin. Pagkatapos ay bumalik na sa itaas kung nasaan ang opisina nila ni Raven. Pagkarating niya roon ay agad siyang napamura. Dahil sa mga naging banta ni Sandra sa kanya. Minamalas na nga siya at wala ng choice kaya dito. Siya sa stockroom tumutuloy ay pagbabantaan pa. Siya nang ganon. Bruha ka talaga, Sandra. Siguro nung nagpaulan si Papa Jesus ng kabaitan ay kumatos ka. Pero saan ako lilipat kung magkataon? Kailangan kong mag-ingat. Kailangan kong mas bantayan ang mga galaw ko para hindi na mangyari yung kanina. Kaunti na lang makakaipon na ako ng pang security deposit, pwede na akong lumipat kapag nagkataon. Napatingin si Raven sa kanyang relo pambisig at nakita na 4 din na. Agad siyang napaisip kung talaga ba na wala siyang schedule ngayong hapon. Samantalang ang alam niya ay may meeting pa siya bago matapos ang araw ngayon. Hindi naman kumatok si Hestia upang sabihin na may meeting siya at hindi pa rin ito kumakatok upang magbigay ng mga documents na kailangan niyang pirmahan. Siguro, na-move anya pa bago napasandig sa swivel chair niya. Akmang sisilipin niya si Hestia sa labas nang mag-ring ang telepono niya at makatanggap siya ng mensahe. Hi, sir. We can reschedule the meeting with MY. Boss tomorrow if you can't attend today. Sorry, Ethel. Texted you directly, I've been contacting your secretary since this afternoon, but she's not answering MY calls. We hope that you are well. Thank you, mensahe. Iyon mula sa sekretary ni Ama Montenegro na isa sa mga clients ng kumpanya. STEan niya matapos mabasa ang mensahe nito. Sabi na nga ba niya may schedule siya ngayong hapon. Agad niyang tinawagan ang numero at kinausap ito upang humingi ng paumanhin. Hindi niya rin naalala lalo pa at abala siya sa mga inaasikaso niya kaninang umaga. Pero, kaya nga siya may sekretarya. Para paalalahanan siya tungkol sa schedule niya. Tapos nakalimot rin ito. Hi, I'm sorry, I wasn't able to attend today, due to an emergency. Can we just reschedule it later? Dinner? If that's okay. Okay, thank you so much, Anya pa at ibaba ang tawag. Muli siyang napamura dahil sa nangyari mabuti. Na lamang ay pumayag ito na ma-move ang meeting. Mamaya, importanteng client si Emma Montenegro. At, alam niya na ayaw nito ng late. Maswerte nga siya at pumayag ito kahit mamayang dinner na. Ituloy ang meeting nila. Nakaramdam siya ng inis at galit dahil hindi siya sinabihan ni Hestia. At parang wala itong balak na ayusin ang trabaho nito ngayong araw. Ilang araw na niyang napapansin na parang nag-iba ang trabaho nito. Simula nang masunugan ito at lumamya ito sa trabaho. Hinayaan niya lang ito. Nung una dahil naisip niya marahil dahil lang sa nangyari kaya medyo occupied ang isipan nito. Inisip niya na tutal nakalipat na ito ng apartment at maayos. Na ay babalik din sa dati si Hestia. Hindi niya inaasahan na mas lalala pa, to the point, na mapapabayaan nito ang trabaho niya. Na makalimutan nito na ipaalala sa kanya ang importanteng meeting niya ngayong araw. Ilang beses niya na nga itong pinalagpas kanina ng late nitong ibigay ang mga minutes ng meeting na dati ay ibinibigay nito kaagad matapos ang meeting. Tapos, ngayon naman ay kinalimutan nito ang schedule niya. Parang hindi na ito ang Hestia na nakilala niya. Tumayo si Raven at agad na lumabas ng opisina upang kumprontahin si Hestia. Naabutan niya iyong tulog sa desk nito at agad na pabalikwas ng gising. Nang ibagsak niya ang pinto, mas lalo siyang nainis dahil natutulog pala ito sa oras ng trabaho. Hestia, do you know what time is it?
Mataas ang tono at galit na tanong ni Raven. Sir, sambit nito na tila napagtanto na nakatulog. Siya. IST, sabi pa nito nang makita ang oras. Nataranta ito na kunin ang ipad niya upang i-check ang schedule ni Raven, lalo pa nang maalala niya na may meeting dapat ito ng 3:00 at pasado 4:00 na. Sir, I'm sorry. You have a meeting with OST. Anya pa nang makita ang mga missed calls mula sa secretary ng ka-meeting ni boss. Raven. Naidlip siya kaninang 1:30 p.m. Hindi niya akalain na ngayon pa lang siya magigising. Sir, tatawagan ko na lang po to reach the meeting. Hindi na, kasi ginawa ko na, sigaw ni Raven kay Hestia, kaya natigil ito. Pinakatitigan niya si Hestia na ngayon ay natahimik na lamang at halata nagsisisi. Napailing siya kay Hestia, I'm so disappointed, MS. Colonel, kanina late mo na nga na ibigay yung report. Tapos ngayon makakalimutan mo ang skit ko. Ang masaklap pa ay naabutan kita na natutulog na para bang wala ka sa opisina. Pansin ko na lagi kang ganyan. Ilang araw kong pinalipas. Tapos ganito ang mangyayari. Sabihin mo nga sa akin ano ang nangyayari sa'yo ha. Umiling si Hestia, ngayon ay namumugto na ang kanyang mga mata at nagbabadya ang luha. Boss. Raven, sorry po. Mabuti na lang at pumayag si Emma Montenegro na I rest ang meeting. Kapag nawala si Montenegro sa mga kliyente ko, malaki siyang kawalan. Naiintindihan mo ba yon? Sa sandaling ito ay hindi na napigilan ni Hestia ang kanyang mga luha. Kung ansero ano na ang pumapasok sa isipan niya. Naisip niya na aalisin siya sa trabaho ni Boss Raven at natatakot siya lalo pa at kailangan niya ang trabaho rito sa kumpanya. Naalala niya ang mga banta ni Sandra, naisip na baka magsabi si Boss Raven sa HR. Pasensya na, sir. Wala pa kasi akong tulog. Pasensya na po. Hindi na po maulit. Pangako, sir. Huwag niyo po akong sisantihin sa trabaho. Pagmamakaawa niya habang sunod-sunod na bumagsak ang kanyang mga luha. Nang makita ni Raven ang mga luha ni Hestia ay napailing na lamang siya, sunod ay tuluyan ng umalis. Habang siya ay naiwan sa opisina at umiiyak pa rin.